Nagsimula sina Arthur at Jasmine sa kanilang paglalakbay ng magkasama at pagdating nila sa isang bahagi ng daan, bumababa sila mula sa karwahe at sabay na sinuri ang mga detalye ng kanilang misyon at inulit ni Arthur ang lahat. Kinumpirma na ang lahat ng komunikasyon sa kalapit na nayon ay ganap ng naputol at inatasan silang pumasok upang imbestigahan kung ano ang nangyari. Nilinaw niya na ang pinakamahalagang prioridad nila sa buong misyon ay manatiling buhay, at dahil walang binanggit sa description ng misyon tungkol sa pagpatay ng kahit ano kung makatagpo man sila ng isang mapanganib na halimaw sa daan, wala silang obligasyon na harapin ito. Pagkatapos, tumingin si Arthur kay Sylvie na nakapwesto sa kanyang balikat at tinanong kung ano ang balak nitong gawin habang siya ay abala sa misyon. Sumagot si Sylvie na mananatili siya sa malapit at mag-ensayo habang wala si Arthur, kaya naman tiniyak ni Arthur na ipapaalam niya agad sa kanya kapag siya ay bumalik. Matapos iyon, nagsimulang maglakad sina Arthur at Jasmine papunta sa nayon subalit matapos ang ilang hakbang ay napansin nila na maraming bakas ng paa ang papunta sa nayon, kaso kakaunti lamang ang pabalik. Naunawaan nilang sa kasalukuyang sitwasyon, ang pinakamainam nilang gawin ay mangangalap ng mas maraming impormasyon kaya't maingat nilang sinisiyasat ang paligid, sumisilip sa mga palumpong upang mas maintindihan kung ano talaga ang nangyayari roon. Matapos magmasid ng matagal, wala silang nakitang kahit anong bakas ng tao kaya't napaisip si Arthur kung may isang halimaw na umatake sa lahat, ngunit hindi sigurado si Jasmine sa ideyang iyon dahil wala namang nakikitang senyales ng labanan sa paligid. Bigla nilang naramdaman ang kakaibang aura mula sa loob ng nayon, kaya nagpasya silang pumasok at mag-imbestiga mismo at pagpasok nila, nakakita sila ng mga kristal na maliwanag na nakausli mula sa lupa sa iba't ibang lugar. Subalit nang lumapit sila para tingnan ng mabuti at nagulat sila nang napagtanto na may mga taong nakulong sa loob ng bawat isa kaya labis silang nalito, mas lalo pa silang nagulat nang makatagpo sila ng isang babae na tila hindi naapektuhan. Kinausap nila ito at tinanong kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ng babae na nasa labas siya noon at nangongolekta ng mga halamang gamot nang mangyari ang lahat, kakabalik lang niya at nakita ang lahat ng kakilala niya na nakulong at tila nagyelo sa loob ng mga kristal. Bumagsak siya sa matinding pag-iyak habang nakikita ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa ganoong kalagayan. Sa lahat ng impormasyong nakuha nila ay napagtanto ni Arthur na walang duda na gawa ito ng isang uri ng halimaw at sa mismong sandaling iyon, may isang sapot ang biglang tumama sa binti ng babae. Hinihila siya paitaas habang isang napakalaking halimaw na gagamba ang papalapit upang kainin siya. Nakita ito ni Arthur at agad siyang kumilos para iligtas siya kaso pinigilan siya ni Jasmine bago pa siya makakilos. Ikinulong ng gagamba ang babae sa loob ng isang kristal at ibinagsak muli ito, pagkatapos ay itinoon nito ang atensyon kina Arthur at Jasmine at sinubukan na hulihin ang dalawa pero madali nilang naiwasan ito at ilang sandali pagkatapos, nagpasya silang tumalikod at tumakas dahil hindi naman kasama sa misyon nila ang makikipaglaban sa halimaw. Samantala may dalawang tao na nakasuot ng kapa na may hood na nasa isang madilim na silid, nakaharap sa isang mapa at pinag-uusapan nila ang alyansa ng tatlong kaharian ng mga tao, mga taga-nayon at mga elf na sa tingin nila ay hindi perpekto. Gayunpaman ay naniniwala ang isa sa kanila na may natural na daloy ang lahat ng pangyayari at minsan ay mas mabuting sumabay na lamang dito. Gumamit siya ng isang bahagi ng mapa na may mga halimaw at biglang lumitaw ang isang makinang na berdeng enerhiya. Lumabas sa mapa ang mga pinakamalalakas at pinakamapanganib na adventurer bilang maliliit na anyo, nang makita nila ito ay nagkasundo sila na ang hinaharap na iyon ay dapat nilang iwasan sa anumang paraan, subalit base sa reaksyon nila ay malinaw na sina Arthur at Jasmine ang pinaka-ikinababahala nila. Samantala ay nakatakas sina Arthur at Jasmine mula sa gagambang halimaw, at patuloy na naguguluhan si Arthur kung ano talaga iyon at ipinaliwanag ni Jasmine na ang halimaw ay kilala bilang isang arachne, isa sa 5 pangunahing halimaw na ayaw niyang makaharap. Sinabi niya na 5 beses pa lang niya itong nakalaban sa buong buhay niya at isa lang ang napatay niya, at kinailangan pa ng buong grupo ng Twin Horns para magawa iyon na ikinagulat ng husto ni Arthur at nagpatuloy si Jasmine sa pagpapaliwanag na sina Reynold at Alice ay kasama rin sa laban na iyon, at naging napakahalaga ni Alice para makaligtas sila dahil sa kanyang kapangyarihan bilang emitter. Ang sumpa ng isang halimaw ay maaari lamang mabasag sa tulong ng isang emitter o sa pamamagitan ng pagpatay mismo sa Aran, bukod pa rito ay mataas ang resistensya ng mga Aran sa mga spell kaya't karamihan sa mahika ay halos walang epekto sa kanila.
Nang marinig ito ay agad na naintindihan ni Arthur kung bakit siya pinigilan ni Jasmine kanina, dahil alam nitong wala talaga silang paraan para matalo iyon at kinumpirma ito ni Jasmine at idinagdag na kaya ng mga Aran na tiisin ang liwanag ng araw, kaya kadalasan silang nagtatago sa kailaliman ng kagubatan o sa loob ng mga dungeon. Matapos sabihin iyon ay sinabi ni Jasmine na naituro na niya kay Arthur ang lahat ng kailangan nitong malaman bilang isang adventurer, kaya tinanong niya ito kung ano ang pinakamagandang gawin sa sitwasyon nila ngayon. Saglit itong pinag-isipan ni Arthur at napagpasyahan na ang pinakamainam ay bumalik sa guild at i-report ang lahat ng kanilang natuklasan, kaso sa mismong sandaling iyon ay biglang lumitaw ang Aran sa likuran nila at gumamit ng trap magic para subukang immobilize at gawing kristal ang dalawa. Itinulak ni Jasmine si Arthur palayo sa huling sandali, kaya siya ang naiwan sa loob ng magic circle at kalaunan ay nakulong sa loob ng kristal at agad na sumugod ang Aran kay Arthur, subalit nagawa niyang may angat ang kanyang espada at harangin ang atake. Habang nagtatanggol ay bumalik sa kanyang isipan ang kanyang nakaraang buhay bilang isang hari kung saan siya ang pinakamalakas, sapat ang alaalang iyon upang magliyab ang kanyang determinasyon kaya't inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas laban sa Aran. Ngunit gaya ng babala ni Jasmine, hindi sapat ang kanyang espada para makapagdulot ng totoong pinsala at tumalon siya paatras papunta sa isang puno at sinuri ang sitwasyon, tinanggap na hindi sapat ang kanyang espada lamang. Kaya ginamit niya ang kanyang teknik na espada at apoy at umatake gamit ang mahika at sa pagkakataong ito, tila nakapagdulot siya ng pinsala at sa isang punto ay akala niya ay sapat na iyon para matalo ang halimaw kaso nagulat siya nang makita na nakabangon muli ang Aran, na hindi naman niya lubos ikinagulat dahil alam na niya ang mataas nitong resistensya sa mahika. Dahil dito ay ginamit ni Arthur ang kanyang teknik na mga palaso ng bato at nagpatubo ng matutulis na batong tumusok sa katawan ng Aran, nainis ang halimaw at sumugod sa kanyang ngunit naiwasan niya ito at lumapag sa ibabaw nito, saka itinusok ang kanyang espada sa bahaging binuksan ng mga batong iyon. Pagkatapos ay inactivate niya ang mga bato gamit ang kanyang mahika, na naglabas ng malakas na kuryente na dumadaloy sa katawan ng Aran at matapos itong makuryente ng matagal, sa wakas ay bumagsak ang halimaw. Bumababa si Arthur at tumingin kay Jasmine ngunit nananatili pa rin itong nakakulong sa kristal, lumalabas na buhay pa ang Aran at humarap ito kay Arthur gamit ang kanyang mahiwagang mata, kaso pinatigil ni Arthur ang oras bago pa ito makagalaw. Habang naglalakad, tahimik niyang pinasalamatan ang Aran dahil sa laban na iyon at naalala niyang muli kung paano gamitin ang espada tulad ng sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos ay mahinahon niyang itinaas ang espada at pinutol ang halimaw sa isang malinis na galaw at tuluyan na pinatay ito. Gayunpaman ay ramdam niya ang matinding pagod na dulot ng teknik na iyon, alam niyang kailangan pa niyang pag-iisahin ang kanyang dating estilo ng pakikipaglaban at ang bagong mahika na natutunan niya sa mundong ito. Naupo siya sa lupa para magpahinga, at dumating si Sylvie at tinanong kung ano ang nangyari dahil naramdaman nito ang matinding galit mula sa kanya kanina at sinabi ni Arthur na ayos lang siya, samantala ay tila nakalaya na si Jasmine at ang iba mula sa sumpa kaso hindi pa rin siya masaya kay Arthur. Naunawaan ito ni Arthur at humingi siya ng paumanhin dahil lumaban siya sa Aran kahit pinigilan siya. Dahil dito ay nagpasya si Jasmine na tigilan na ang pagkakagalit lalo na't inamin na ni Arthur ang kanyang pagkakamali at gayunpaman, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat na nagawa ni Arthur na talunin ang halimaw mag-isa. Ipinahayag ni Arthur na hindi iyon ang uri ng lakas na hinahanap niya at ang gusto niya ay lakas para maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Inamin niya na dahil sa kanyang sariling kahinaan ay nawala ang kanyang ina, ama at si Eleanor at alam niyang hindi na iyon mababago. Kaya determinado siyang maging mas malakas pa. Hindi na siya pinagalitan ni Jasmine, subalit sinabi ni Arthur na mahalaga rin siya sa kanya at gagawin niya ang lahat para maprotektahan siya, na naging dahilan upang mamula si Jasmine at sa kalaunan, bumalik sila sa guild at mabilis kumalat ang balita na natalo ni Arthur ang Aran. Hindi makapaniwala si Lucas at humingi ng ebidensya na tulad ng mana core, kaso napagtanto ni Arthur na hindi na iyon posible dahil kinain na ito ni Sylvie at gayunpaman, ipinakita niya ang mahiwagang mata ng Aran at nagulat si Lucas dahil ngayon lang siya nakakita nito. Kahit ganoon ay nanatili ang kanyang pagmamalaki at sinabi na hindi naman naging kalaban ang Aran para sa kanya bago siya umalis, pagkaraan ng ilang oras ay bumalik si Arthur sa kanilang mansyon at labis na natuwa ang kanyang pamilya, lalo na si Eleanor na makita siyang ligtas.
Ikinwento niya kay Reynolds kung paano niya natalo ang Aran at talagang humanga ito, subalit ang kanyang ina na si Alice ay hindi natuwa at pinagalitan siya, pinaalalahanan na nangako siyang hindi gagawa ng mapanganib. Giit ni Arthur na hindi maiiwasan ang panganib bilang adventurer, ngunit hindi iyon pinakinggan ng kanyang ina at pinilit siyang tuparin ang kanyang pangako. Hindi masyadong pinansin iyon ni Reynolds at sinabi kay Arthur na sundin ang gabay ni Jasmine mula ngayon. Tiniyak naman ni Jasmine na naipaalam na niya ang lahat sa guild, sinabihan ni Reynolds si Alice na tumigil sa pag-iyak at alalahanin na ang mahalaga ay ligtas si Arthur at sa huli, tinanggap iyon ni Alice at hiniling kay Arthur na huwag na siyang muling alalahanin ng ganoon. Matapos ang lahat ay pumunta sina Arthur at Jasmine sa training area at nagkaroon ng sparring na walang mahika, nagpalitan sila ng atake gamit ang kanilang mga baston at tila pantay ang kanilang lakas at pagkatapos, nagpasalamat sila sa isa't isa para sa laban. Tumingin si Arthur sa langit at napaisip kung ano na kaya ang ginagawa ni Tesha sa mga oras na iyon, pero nagbago ang eksena at ipinakita si Tesha at ang kanyang grupo na hinahabol ng isang napakalaking bato.